pizza party sa birthday mo? Yes, para Sosi. Alam mo bang pagkain ng mahirap dati ang pizza? Ha? Paano naman po mangyayari yun mahal siya? Hindi nung 1700s, no? Class, makinig kayo mabuti at magta-time travel tayo. Totoo bang pagkaing mahirap nun ang pizza? Pag-usapan natin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Pizza Lover Sef27. Salamat sa suggestion mo. And hello sa mga Pinoy dyan sa Italy. I trust and love you. Welcome back to my channel, class. Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakasikat na pagkain sa buong mundo, ang pizza. Pero class, alam nyo ba na hindi pagkain ng sosyal noon ang pizza? Hindi ito pang date, hindi ito pang Instagram, at lalong hindi ito yung may stuffed crust na parang thesis project sa kapal. Noon, ang pizza ay pagkain ng mahihirap. At class, pang mahirap talaga siya noon bago pa maging sikat ang pizza sa Italy. Matagal nang gumagawa ang mga sinaunang tao ng flatbread. Sa ancient Egypt, Greece at Rome, gumagawa na sila ng tinapay na nilalagyan ng olive oil at kung ano-anong toppings, parang sinaunang DIY merienda. Pero ang pizza na kilala natin ngayon, doon talaga ito sumikat sa Naples, Italy noong 1700s hanggang 1800s. At klasan ang Naples noon ay hindi glamorous, masikip, maraming mahihirap, at maraming manggagawa na kailangan ng murang pagkain, mabilis kainin, at nakakabusog. At doon pumasok ang pizza. Bakit pang mahirap ang pizza? Simple lang kasi ang ingredients nito: tinapay, kamatis, bawang, mantika, minsan keso, madaling gawin, mura, at kayang kainin kahit naglalakad. Parang street food ng panahon nila. Sa katunayan, maraming mayayaman noon ang minamaliit ang pizza. Kasi imagine ninyo, class, kumakain ka gamit kamay, mainit, mamantika, at minsan binebenta lang sa kalsada. Hindi siya fine dining. Pero class, dito pumasok ang isang importanteng twist sa history. Ang reyna na nagpasikat ng pizza. Noong 1889, bumisita sa Naples ang reyna ng Italy na si Queen Margherita. Pinatikim sa kanya ang pizza ng isang pizzaiolo o pizza maker na si Raffaele Esposito. Gumawa siya ng pizza na may kamatis, mozzarella cheese, at basil. At alam ba ninyo kung bakit? Dahil kulay ito ng bandila ng Italy. Pula, puti, berde. Nagustuhan ito ng reyna. At bilang tribute sa kanya, tinawag itong Pizza Margherita. Class, yan ang moment na parang, uy teka, pwede palang kainin ng mayayaman ang pizza. Mula sa pagkain ng mahirap, unti-unti itong naging national pride ng Italy. Pero paano ito nakarating sa buong mundo? Noong late 1800s hanggang early 1900s, maraming Italians ang lumipat sa Amerika. Kasama nila? Siyempre ang pizza. Sa umpisa, Italian communities lang ang kumakain nito. Pero pagdating ng World War II, natikman ng maraming American soldiers ang pizza sa Italy. Pagbalik nila sa Amerika, hinanap nila ito. At boom,
Doon nagsimula ang global domination ng pizza hanggang sa magkaroon ng New York style, Chicago deep dish, frozen pizza, at eventually, yung may pineapple debate na sumisira ng pagkakaibigan. Paano naman ito sumikat sa Pilipinas? Class, alam naman natin, mahilig ang Pinoy sa tinapay, keso, at pagkain na pwedeng pagsaluhan. Kaya pagpasok ng pizza sa Pilipinas noong 20th century, madali natin itong inangkin. Kapag may pizza sa mesa noon, ibig sabihin, may occasion, may celebration, o may kamag-anak na galing abroad. Ngayon isa na sa pinakamalalaking negosyo sa mundo. May gourmet pizza na ngayon na may truffle oil, may imported cheese, may edible flowers paminsan. Samantalang dati, kamatis lang at tinapay solve na. Parang buhay lang minsan. May mga bagay na minamaliit noon, pero kalaunan, nagiging iconic. So recap class, ang pizza ay nagsimula bilang simpleng pagkain ng mahihirap sa Naples, Italy noong 1700s hanggang 1800s. Dahil mura, madaling gawin at nakakabusog, naging popular ito sa mga manggagawa at ordinaryong tao. Sumikat ito lalo matapos matikman ni Queen Margherita ang espesyal na pizza na ginawa para sa kanya. Mula roon, kumalat ang pizza sa buong mundo, lalo na sa Amerika, hanggang makarating sa Pilipinas kung saan naging paboritong pagkain, sa handaan, sa lusalo, at espesyal na okasyon. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life, at tandaan ninyo, class, hindi lahat ng minamaliit noon mananatiling mababa habang buhay. Minsan, ang simpleng tinapay na may kamatis, nagiging global superstar din. Subscribe na para sa Daily Dose of All Things Pinoy videos. Ako si Prof. Ipaliwanag, and this is the Taglish Explainer Channel.